ka-adventures! Nandito na naman tayo sa isang adventure. Ngayon, nandito ako sa Coron at itatry natin tong tour na to. Coron Kalawit Safari with Black Island. Gusto ko kasing maramdaman yung safari vibes and sakto naman nakita ko to sa Klook and why not itry? Tinry ko pala to as a joiner since solo traveler ako. And dahil nandito tayo sa Coron, di may iwasan na may kasabay tayong ibang nationality. Ang kasama ko pala dito ay 4 na foreigner, mag-couple sila. Tapos 2 Pinoy, mag-couple din sila. So ako lang yung single sa biyaheng to. Mapapasana all ka na lang talaga. Ang biyahe nga pala dito ay 1.5 hour. Medyo mahaba yung biyahe, tsaka nakakahilo din siya. Kaya kung ititake nyo tong tour na to, make sure may dala kayo na Bonamine pang anti-hilo sa biyahe. Nakakatuwa kasi may gantong part din pala si Coron, hindi lang siya puro dagat, may pang nature vibes din pala siya. At nakarating na kami dito sa entrance papuntang Kalawit Safari. Kung sa Klook kayo nag-avail, kasama na yung 200 pesos na environmental fee. Hindi pa ito mismo yung entrance ng Kalawit ha, kasi parang mini entrance pa lang to. Kailangan naming isulat yung pangalan namin, then magbabangka pa kami after dito. Habang inaantay namin yung bangka, inalok na ako ni ate ng ice candy. Syempre, di naman ako tumanggi. Grabe kasi yung init dito, kailangan mo talaga ng pamatid uhaw. 10 pesos nga pala yung benta niya sa ice candy. May 2 flavor to, isang melon tsaka ube. Eto na, papunta na tayo sa bangka. Let's go! Dito na rin tayo sa loading area papunta sa entrance ng safari. Nasa 10 to 15 minute pala yung boat ride. Siguraduhin nyo pala na pagpunta nyo dito naka-sunblock kayo. May dala kayong sunblock for reapplication o kaya naman may sombrero or payong. And finally, andito na kami sa entrance ng Kalawit Safari. Approximately 1.5 hour nga yung biyahe. Kasi umalis kami doon ng 9. Nakarating kami dito ng 10:30. Pinasulat nga pala ulit yung pangalan namin sa entrance kanina. At eto, kita nyo naman na pagod na ako sa paglalakad. Wala kasing truck na available ngayon. Yung truck is, sasakay lang kami doon tapos ililibot na kami sa loob ng safari. Kaso wala, kaya walk trip mode kami. Pero okay lang kasi ang ganda rin naman ng view. Sobrang nature vibes mga ka-adventures. At sa paglalakad nga namin, nakakita na ako ng zebra. Sobrang nakakatuwa kasi ngayon lang ako nakakita ng zebra. Akalain mo na hindi mo kailangan lumipad ng ibang bansa para makakita ng zebra dahil meron pala dito sa Pinas. At nandito sila sa Coron, Palawan, kaya naman di ako nagtatubili pa. Gusto ko silang lapitan pero sabi ng tour guide namin kailangan naka 5 meters away kasi naninipa raw sila. Sinubukan ko naman lumapit pero hindi ganun kalapit. Hindi kasi ako makapaniwala na buhay tong zebrang nakikita ko, kaya naman nung paalis na ako may isang zebra na tumawid. Papunta dun sa kapwa zebra niya, dun ko na-realize na nasa safari nga talaga ako. Kasi tingnan nyo naman mga ka-adventures talagang safari vibes. Nakakatuwa. Di ko akakalain na meron palang ganito sa Coron, Palawan, dito sa Pilipinas. Na hindi mo na kailangan lumabas ng bansa para makakita ng ganito. Pagdating nga namin dito, tinurn over kami sa mismong tour guide ng safari. Kung paano nagsimula, kung anong mga hayop yung makikita namin dito. Syempre, mga reminders din kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Nang sa ganun, hindi mabulabog yung mga nakatira ditong animals. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong impormasyon pa ang sinabi ni tour guide para kapag in-avail nyo tong tour na to, may ilo-look forward pa kayo. At pagtapos ng introduction ni Kuyang tour guide, pinapunta niya na kami dito sa cage malapit sa mga giraffe. Kailangan muna naming mag-intay dahil may mga tao pa sa loob. Parang kulungan ng tao yung cage, no? Pero hindi, protection yan. Hindi ko nasasabihin kung bakit, alamin nyo na lang pagpunta nyo dito. Habang nag-aantay nga kami, may umeksenang zebra dito sa gilid ko, kaya di ko na pinatagal at nilapitan ko.
Pero natakot ako kaya hindi na ako sobrang lumapit sa kanya. Nakakatuwa dito sa safari kasi alam mong malayang malaya yung mga animals dito. Di sila nakakulong kagaya ng normal na zoo. Kung merong zebra kanina na umeksena, meron din naman giraffe. Sila yung dahilan kung bakit sikat tong Kalawit Safari. Yan nga pala yung alpha male nila. Binanggit ni Kuya Tour Guide yung pangalan niya kaso nakalimutan ko na. At itong isang giraffe naman na to ay buntis. Grabe sila mag-pregnancy, inaabot ng 15 months. Umagaw ng atensyon namin itong nagkukulumpungan ng mga zebra. Sabi ng tour guide, mga kalalakihan daw yan. May isang simpleng paraan sila para malaman ng kasarian ng mga zebra, pero ayokong sabihin, tuklasin nyo na lang pagpunta nyo dito sa Kalawit Safari. Nakakatuwa silang tingnan kasi hindi nag-aaway yung zebra tsaka giraffe. Tahimik na nakatayo lang dun yung giraffe kahit na ang kukulit ng mga zebra. Kaya naman pala hindi sila mapakali, ito naman pala ang ganap. At nandito na rin kami sa loob ng cage. Ngayon, ituturo ng tour guide kung paano ang tamang pagkain sa giraffe. Kung paano pakainin ng tama ang giraffe gamit ang dahon. When all the surprises you, and then hold them tight because this one is so very strong. If you want to touch this or you want to hug, just lower your lips like this. Wow! And then if you want to kiss with the giraffe, just only put on your lips also. Di ko na pinatagal pa, nagpakain na rin ako sa giraffe. Pinakain ko yung giraffe ng dahon. Pagkatapos namin magpakain ng giraffe, papunta kami ngayon sa mini zoo. Akala ko doon na nagtatapos yung tour, hindi pa pala. Agaw, pansin din tong punong nadaanan namin, iba kasi yung itsura niya. Sa tingin nyo, anong itsura ng punong yan? Comment down below! Meron din pala silang baboy ramo dito, pero hindi na siya ganun katapang kasi domesticated na. Simulado kasi nung baby, inalagaan na siya, kaya hindi siya ganun kailag sa tao. Ang cute no? Parang dog lang. Nakarating na rin kami dito sa mini zoo after a 10-minute walk. Dito sa mini zoo, mga nakakulong na yung hayop. Meron silang crocodile, monkeys, ibon na nagsasalita. Disclaimer, the content on this channel is for informational and educational purposes only. It is not intended to be a substitute for professional advice. Always seek the advice of a qualified professional with any questions you may have. Reliance on any information provided in this video is solely at your own risk. Ahas, minsan tao, minsan hayop. Turtle. Tinanong ako ni Kuya Tour Guide namin kung gusto ko bang hawakan. Siyempre, dahil nandito na ako, hinawakan ko na yung turtle. Wow! Nung naramdaman ko siyang gumalaw na, binalik ko rin agad kay Kuya Jem. Natapos na yung tour sa Kalawit Safari, kasama rin pala yung lunch dito. Kaya naman nandito kami sa Bulo ang fish pond. Dito kami magla-lunch. For privacy ng mga kasama ko, since joiner nga ako at hindi ko naman sila ka-close, hindi na ako nag-video dun sa lunch namin. Hindi ko na rin na-picturean dahil gutom na ako. Pero magagaranti ko na masarap yung mga pagkain nila dito. Since joiner nga ako, may ibang kaming mga kasamang foreigner na hindi kumakain ng pork tsaka ng seafood. Pero huwag kayong mag-alala dahil bukod naman yung pagkain ng mga Pinoy. Yan na lang talaga yung na-videohan ko, yung dragon fruit shake na in-order ko after kumain. Pagkatapos ko kasi kumain umalis na ako dun sa dining area namin at nag-ikot-ikot na ako at natagpuan ko tong cottage na to. Sobrang ganda. Ano pa nga bang inaantay natin? Umawra na tayo. Wow!
After kumain, pupunta naman kami sa Black Island. Para makapunta doon, kailangan pa namin sumakay ulit ng bangka. Ang oras ng biyahe sa bangka ay 40 minutes. Naisip ko nga na parang sa biyahe na lang naubos yung oras namin. Pero malalayo kasi talaga siya at worth it naman puntahan. Hindi ko rin talaga akalain na may gantong part ang Coron. And welcome to Black Island. At kapag sinwerte ka nga talaga, yung tour guide kasi namin na si Kuya Jem, may drone siyang dala. Di na pinalagpas pa, nagpakuha na ako ng drone shot. Ito nga pala yung contact details niya sa Instagram kung gusto niya siyang i-book pag nagawi kayo ng Coron. Meron palang kilalang cave dito sa Black Island. Sabi nila dito daw tinago ng mga Japan yung ginto nila ng panahon ng World War II. Tara, tingnan natin. Syempre, wala na yon. Nung panahon pa yun ng World War II eh. As for now, isa na siyang tourist spot. Pero malay natin, since cave naman to, marami pang mga mysteries na nakabalot dito. Sana nag-enjoy kayo mga ka-advanturers. Sa susunod na adventure ulit samahan niyo ako. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I-tick ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Ciao!